Umagsak nga yung malakas na ulan. O nasaan yung sinasabing mga 5,000 plus na projects na flood control? Na ang kabuang bilang naman yan ay halos umabot ng 400 bilyong piso. Pagka po ba, halimbawa, may budget na namang bago, flood control next year. Siguro pagka ganyan, ipagbawal na yung flood control projects. Wala naman nangyayari. Paano ka maglalagay ng project hindi naman natutupad yung pinakahangarin ng mga proyekto? Ang turuan, ayaw namin na i-glorify yung mga trigger happy dyan. And when I say trigger happy, hindi yung ibig sabihin trigger happy per se, but yung trigger happy na kailangan merong madiin, merong kailangan i-contempt, etc. Diba? So, Republic Act 1195 po ang batas ng Maharlika Investment Fund na pirmahan ng ating Pangulo ng 2023 na July. So, nag 1 year na ho. Hindi natin maintindihan kung ano nangyayari. Wala tayong nababalitaan, walang opisina, di ba? Wala ho siyang opisina, walang contact number. May website ho doon sa Department of Finance na website, pero hindi natin alam kung ano nangyayari, hindi transparent. Yes. Magandang umaga muli sa ating mga kasama. Dito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Ayan na, pasalamat muna tayo. Mabot na po tayo ng 50,000 new subscribers at doon sa mga datihan na walang sawang sumusuporta, maraming salamat po. Ngayong araw, ano yung pag-uusapan natin? Ano yung re-reaction natin? Samot-sari pong mga ganap patungkol dyan sa iginiit daw ng palasyo na walang puwang ang droga. Totoo ba? Totoo kaya ito? Ayon niya sa balita kaya mamaya bago natin na i-play itong video na ito at bigyan ng reaction, abangan nyo yung video mamaya pagdating doon sa dulo. Hinahanap na po yung maharlikapan. Kung nasaan na. Nasaan na nga ba talaga? Yung pondo nga ng PhilHealth, unti-unting nawawala. Ito pa kayang maharlikapan? Oo, yung ginto nga, nagkabenta-benta na. Itatanong pa ba kung nasaan yung maharlikapan? Ang sagot kung alam nyo ang sagot, mga kasama, pwede nyo i-comment dyan sa comment section. At doon naman sa mga bagong pasok pa lang, huwag kayong magpapahuli. Dahil araw-araw po ay meron tayong vlog. Kung hindi nagno-notif sa inyo yung video natin, halongkatin nyo po si YouTube. Search nyo si Kuya Goods, lalabas po doon yung vlog natin. At syempre, i-like nyo yung video. Ito na nga. Ano ba kuya meron dyan? Kalakaran ng droga sa Pilipinas? Akala ko ba itong mga tuwad ko pinoprotektahan di umano itong mga drug lord at drug pusher na ito. Bakit ito? May sinasabi rito. Panoorin natin. Tiniyak naman ang palasyo na walang lugar saan mangsulog ng bansa ang droga maging ang mga individual na sangkot dito. Iyan po'y inihag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng pagkakahuli sa isang hininalang drug pusher na nag-ooperate umano ng isang drug den sa loob mismo ng vicinity ng Malacanang. Pagbibigay din ng kalihim, mananagot ang sinumang sangkot sa illegal na droga dahil walang lugar sa bansa ang magiging kanlungan ng anumang illegal na gawain. Kinilala rin ng palasyo ang mga law enforcement agency sa matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng mga suspect. Patunay lamang ito, anya, sa adhikain ng kasalukuyang administrasyon na tuluyang puksain ang illegal na droga sa bansa. Hinikayat naman ni Bersamin ang mga kinaukulang ahensya na patuloy na hanapin ang mga kasabwat ng nahuling suspect. So, ayun napanood nyo. Akala ko ba itong mga nasa kamera, bakit ngayon sinasabi rito sugpuin ang illegal na droga? Ito ang tanong. Bakit hindi nyo gawin na lang ito? Yung kampanya laban sa droga na dating ginawa ng Pangulong Duterte. Ngayon palalabasin nyo sa inyong balita, sa pahayag di umano, kung sino man yung nakaupo dyan, sugpuin ang illegal na droga. Dapat dati pa. Pinagpatuloy nyo kung talagang gusto nyo sugpuin. Ngayon, nagtataka ang taong bayan, bakit nandiyan sa loob yan?
O kayo ba nagtataka rin mga kasama? Kami takang-taka na kung bakit nasa loob yan ng palasyo. Di umano. Yon ang tanong. Kaya hindi na natin masisisi yung mga kababayan natin, lalong-lalo na itong nakapanood na mga vlog, no? Tinatanong nila bakit daw yung mga yan, kagaya malalaking tagapagbalita ay hindi na raw sinasabi ang katotohanan. Parang gusto na lang daw nila, di umano, itong mga vlogger na ito, na sila nila lang ang magbalita dahil makatotohanan talaga. Ano na naman ito, pagdinig sa Senado, kaugnay sa kalakaran ng illegal na droga, kasado na sa Lunes. Kita nyo? Ngayon, iimbestiga ng dating Pangulo, samantalang, itong kababalita lang, nagkaroon ng kampanya na, patungkol sa illegal na droga. Ngayon, iimbestigahan nyo ang dating Pangulo, naggawa, nagpa-implement, at talagang lumaban sa mga ganyang bagay. Nakakatawa, no? Kayo, mapapaisip kayo mga kasama, bakit ganun? Bakit ganire? Di ba? Sino ba naman matutuwa niyan? Oo. Marami ang nag-benefits ng kampanya na yan. Tapos ngayon, pagdating ng huli, dahil sa pamumulitika di umano ng itong mga diyan nasa kamera, kung sino man yung leader nila, gagawa ng istorya ang dating Pangulo. Ngayon, nagkaroon na nga yan. May investigasyon na. Itong balita ito, tapos doon sa sinasabi doon sa unang balita, nagkaputukan na, nagkaroon na ng nagkabistuhan na, meron pala dyan sa loob Sa loob! Nakakatuwa. Tapos, ibabalita nyo, lalabanan ang illegal na droga. Alisin nyo muna itong investigasyon ng Pangulo, dating Pangulo. Tanggalin nyo to para magkaalaman na talaga kayo ay lumalaban sa illegal na droga. Diba? Woo! Tuloy natin kung ano naman yung kwento rito. Pero bago natin simulan yan, meron lang ako isang tanong sa inyo, mga kasama. Kayo po ba ay nasisiyahan dun sa dating ginawa ng Pangulong Duterte na labanan ng mga illegal na droga? At dito sa administrasyon ngayon, kung sino nakaupo, naniniwala ba kayo na ito ay lahat ay isang laro-laro lamang? Lahat ng panggigipit sa Duterte ay isang pamumulitika lamang di umano. Yan ang tanong. Kung alam nyo sagot, i-comment nyo dyan i-type nyo sa comment section. Pero ito na, ipasok mo ate. Sa Lunes, ang pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Inaabangan naman kung aktual ng sisipot sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita, live. Angelic, tama ka. Kasado na nga sa Lunes ang pagdinig ng Senado hinggil sa war on drugs. Senator Joel Villanueva may ilan ng pahapyaw. Si Villanueva ang nais si Senate Minority Leader Coco Pimentel na maging Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. At pagtitiyak din ni Villanueva ang march order ni Senate President Francis Cordero, walang bias na pagdinig. Ayaw din daw nilang maging pagalingan sa mababang kapulungan na isasagawang pagdinig ng Senado dahil sa kasalukuyan kasi ay gumugulong na ang pagdinig ng Kamara sa pamamagitan ng Quadcom. Ayaw namin nung turuan-turuan, ayaw namin na i-glorify yung mga trigger happy dyan. And when I say trigger happy, hindi yung ibig sabihin trigger happy per se. Yung trigger happy na kailangan merong madiin, merong kailangan i-contempt, etc. Sa pool ang Tuadcom. Tuadcom, sa pool kayo. Alam nyo na. Huwag kasi kayo makipagpagalingan. Senador na nagsabi ulitin natin para matauhan itong yung mga young goons, yung mga young guns, yung mga malulupit dyan, mga tigulang na di umano na mga nakikipagpagalingan. Ulitin natin sinabi ni Senador Gatchalian pasok. Turuan, ayaw namin na i-glorify yung mga trigger happy dyan. And when I say trigger happy, hindi yung ibig sabihin trigger happy per se, but yung trigger happy na kailangan merong madiin, merong kailangan i-contempt, etc. Diba? So, ang tayo lang kung ano yung makita natin sa ebidensya, ano yung makita natin na nangyari talaga.
'Di ba? Ipasok ko lang natin kung ano yung ebidensya. So ang usapin dito, pagdinig ng Senado, kaugnay sa war on drugs. Hindi dito sinabi yung EJK. 'Di ba? Kaya nakakapagtaka, ang iniimbestigahan ng Kamara o yung mga maliliit na biglang laking lulong. Ang iniimbestigahan, ang title nila, War on Drugs. Tapos, may pahapyaw sila sa extrajudicial killing, di umano. So ano nangyayari? Pamumuliti ka na. Di ba? Yan ang katotohanan. So sa Senado, buti na lang, etong mga taga matataas na house, matataas na, ayan, sa mga senador, alam nila kung ano iimbestigahan nila. No? Ayaw nila maging bias. Ayaw nila na makipagpagalingan. Oo. Ayaw nila yung may makontempt. Ang tanong, 'di ba? Sino ba yung mahilig mag-contempt? Etong mga pinapatawag nyo diyan, yung mga taga-kamara. Yung mga pinapatawag nyo ho dyan, hindi pa ho convicted, hindi pa ho yan nahusgahan. Pero kung itrato nyo, kala nyo, daig nyo pa yung Diba? Kung mapapansin nyo sila, pag nagtanong sila, gusto nila, ang sagot, papabor sa kanila. Hindi naman ho pwede yun. Kaya nga sinabi nito ni Gatchalian, Senador Gatchalian, na walang bias, ayaw namin mag-contempt, Ayaw namin makipagpagalingan. Yung totoo lang Ang totoo dito, laban sa illegal na droga. Yun ang iimbestigahan. Sino ba pumapabor? Halos lahat po ng mamayang Pilipinas ay pumapabor dyan sa illegal na droga na yan. Doon sa hindi mga pumapabor, yan po ay may tinatagong baho at may pinuprotektahan lang para sa kanilang pansariling interes. Yan ang sagot dyan. So ito, ipasok pa na natin. Angelic, base sa impormasyon ni Senator Pimentel na maunguna sa pagdinig, mukhang medyo nag-aalanganin na raw dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero maiging anyang mag-antay na lang sa Lunes para actual nilang malaman kung sisipot ba talaga o hindi ang dating Pangulo. Bumaba na rin daw ang listahan ng mga indikado sa pagdinig mula sa PNP, OP, DOH, PDEA at marami pang iba. Angelic? Okay, so abangan Yan bumaba na yung mga maiimbitahan. Yung mga resource person, kung sino-sino man yun. Kasi, ito kasi, dapat, kung meron naman talaga silang nakikitang paglabag, isampa nila kung sino yung dapat magsampa sa husgado. Hindi Kumukuha sila ng mga testigo di umano sa kamera. Ito di umano Kumukuha sila ng testigo at tapos yung testigo, kung ano yung gusto lang bigay na statement di umano, yun ang sasabihin ng mga testigo nila. So, kung halimbawa, ikaw ay biktima, sabihin natin, ikaw ay biktima, di ikaw, pumunta ka doon sa at maggagawa ka ng statement mo, file mo. Hindi na kailangan pang, andito pa yung mga, di ba? Malaking malaking, tawag doon, malaking patungkol ito talaga sa pamumulitika. Yung So, eto na, ano ba talaga yung hinahanap? Bakit ba talaga nagkaubos-ubos na yung kaba ng bayan? Yung pondo, di ka nga. Ano ba ang nangyari dyan sa pondo na yan? Unang-una, buti na lang nag-fact check ngayon yung kalikasan. Dahil kung hindi nag-fact check yung kalikasan, samut-saring pagtatanggi pa rin ang mangyayari. So, naniniwala ba kayo na sa nangyari ngayon, mga kasama, ito pong, yung kalamidad na yan, nagpapatunay na wala naman talagang proyekto na nailatag. Kasi kung may proyektong nailatag, hindi po magkakaganyan. Kasi kung merong nagawa, kahit papano, merong alam niyo yun, magkakaroon ng stopper o magkakaroon ng hindi ganun kalaki yung pagbaha. Siyempre, kaya nga control flood control May magko-control kahit papano. So, hindi ganun kalala ang magiging impact. Di ba?
O, naniniwala ba kayo na wala naman talagang project? Ayon yan sa video ng una nating napakita. Ayon din sa DPWH na wala talagang plano. So kung walang plano, walang proyekto. Kung walang proyekto, wala. Pero ang tanong, nasaan ang pondo? Oo, himay-himay natin yan. Wala yung pondo. Unang pondo na wala, yung 500 billion ng DPWH. Pangalawa, pondo ng PhilHealth. So may pondo ang PhilHealth, may excess fund. Di umano, ang sabi, excess fund. Asa na ngayon yung excess fund? Saan dadalhin yung excess fund? Tanong. Ang sagot, wala ring matinong sagot. Wala ring ilalatag na proyekto. Wala ring may pakitang mga proposal. Di ba? Anong gagawin doon sa pondo? Eto pa, ginto. Himay-himay natin. Ang ginto, asa na naman yung ginto? Binenta. Meron ba kayong nakita na may nalatagan na yung pera? Saan yung ginto? Wala na po, nabenta na. Anong rason? Sabi daw po, malaki ang value ng ginto. Kaya binenta. Saan gagamitin? Yung pinagbentahan, meron bang paggagamitan ng perang proyekto? Meron bang ganon? Wala rin. Wala rin mailatag eh. Nangutang ng 15 trillion. Asa na? Wala pa rin. Ano bang nangyayari? Ayan ang tanong natin kababayan. Tayo ay nagbabasa lang dito. Sabi, Kuya, ano po ba talaga ang gusto ng gobyerno? Gusto ba talaga ubusin o wala na maitira? Halos magpapangatlong taon pa lang ho. Pero bauna at wala na pong nagagawa. Wala nang matinong proyekto may pakita. Di ba? Kung hindi raw, sabi pa rito, kung hindi pa raw nagkaroon ng mga ganyang pagbaha, hindi sila mabubuko. Yan po ang sabi rito. Ngayon, eto na. May naghahanap pa na. Pati Maharlika Funds, sinahanap na. Eto, panoorin natin ha. Ano ba meron dito ate? Para naman, mapakita natin sa ating mga kababayan na tayo ay, nagbibigay ng reaction dito. Ayon sa video. Ipasok mo kuya. Ate pala, nasaan nga ba ang Maharlika? Yun ang tanong. Maharlika, hindi natin alam kung si Maharlika ba ito o Maharlika Funds. Kaya tignan natin kung ano yung video na ito. Sige, pasok. Ang pag-uusapan po natin, yung Maharlika, no? Yung tinatawag na Maharlika Investment Fund. Ano na Yun. ba nangyari dyan? Ang tagal na huya ang naging batas, no? Republic Act 1195 po ang batas ng Maharlika Investment Fund na pirmahan ng ating Pangulo ng 2023 na July. So, nag 1 year na ho. Hindi natin maintindihan kung ano nangyayari. Wala tayong nababalitaan, walang opisina, di ba? Wala ho siyang opisina, walang contact number. May website ho doon sa Department of Finance na website, pero hindi natin alam kung ano nangyayari, hindi transparent. Bakit po? Napakahalaga po na kung titingnan natin, naglagay na po ng 50 billion ng Land Bank LBP na pondo para dyan sa Maharlika Investment Fund. Nagpangalan na rin ho ng President and CEO. Nag-appoint na rin ho ng 9 members pero ang na-appoint na ho ay 4 pa lang po na member ng Board of Directors. No? Kaya hindi ho natin maintindihan ano ba talaga ang nangyayari. Nagkaroon ng inaugural meeting noong January 2024. Pero hindi ko natin alam kung ano nangyayari. Mas nalaman pa natin na meron na silang Maharlika official logo. At ang yung pong design ng logong yan is reflective of the logo again of Bagong Pilipinas. No? Minadali ho ito. Wala ho ito sa legislative agenda. Inaksyonan kaagad ng House of Representatives at Senado. Pero, ang hindi ko ho maintindihan, bakit wala hong galaw? Dapat mag-attract ng pondo ng investors para magawa ang nais nilang gawin. Pag tinitingnan mo, ano ba yung investment plan nila? Ang sinabi, ang potential sectors na pwedeng pondohan ng Maharlika Investment Fund ay 7 areas. Una po ay infrastructure, physical, digital, or social. Sunod, energy, oil, gas, and power. Sunod, agroforestry, industrial urbanization.
mineral processing, tourism, pang-5, pang-6, transportation, pang-7, naku, nananaginip pala tayo, aerospace and aviation. At supposedly, para dun sa 190 proposed PPP projects ng NEDA. Abay, isang taon na nga ho, no? Mahigit na isang taon na in existence si Maharlika Investment Fund. Wala naman hong sinasubmit na quarterly report. Kahit ho yung oversight ng Kongreso, hindi rin ho nagpo-function at walang question. Ano ba talaga nangyari na dito sa Maharlika Investment Fund? Ang sinasabi po nila, lumalabas na hindi naman siya talaga surplus fund. Yung merong savings ang gobyerno, surplus, ginamit para dyan. Hindi po. Anong ginawa sa land bank? Abay, tinignan lang nila yung earnings ng 2022, ibinaba ang remittance, kasi GOCC ho ang land bank, ibinaba ang remittance to zero, na free up yung pondo, yun ho ang linagay sa Maharlika Investment Nako. Fund. Biro mo, ano ho ba ang mandate ng land bank? Yan ang land bank, oppose yan nung nag-umpisa, di ba? Ang land bank para sa agriculture, di ba? Iba ito kinuha. Tapos ang isa nilang important na areas for investment is agroforestry, no? And industrial urbanization. So hindi ho siya surplus fund. At kung titingnan niyo ang libro ng ating gobyerno, abay mataas ho ang ating utang, paano nagkaroon ng surplus? Ang ginawa ho, humanap lang ng pondo to start up yung investment fund. Pero hindi nadadagdagan. Walang pumapasok. Kaya nga ho lang report eh. Ba't tayo nagmadali dyan? At, ang nakakatawa ho. Naku, sus, Ginoo. Nagbigay ho ng budget nung May 2024, nakasecure siya ng 22 billion budget para sa kanyang corporate operating expenditures para sa 2024. May budget na ho, wala pa silang ginagawa. Ang nakakatawa doon sa budget, pag tinignan niyo yung sweldo nung kanyang president CEO, abay, lumalabas po 2.5 million. Mas mataas pa siya sa members ng Monetary Board. Per month. Per month yan, ha? 2.5 million. President, CEO. Grabe naman. Ibang klase, ha? Diyos ko. 2.5 million a month. Halos kapantay na ho ng Bangko Sentral Governor. Abay, pag tinamis mo yan ng 12, ayan ho ay 30 million a year. Sweldo pa lang ng isang tao. So, ang tanong natin, ano ba talaga ang gagawin nyo sa Maharlika Investment Fund? Kasi ho, ang promise sa Maharlika Investment Fund, doon ilalagay ang pangpondo para sa malalaking proyekto. Ay wala hong nangyayari. Wala ho tayo nakikita malalaking proyekto. Bagkus, ang ginawa nung last year na budget, merong allocation from the government, merong allocation from the foreign na hiningaan natin ng tulong para sa mga proyekto, nawala ang counterpart fund ng gobyerno. Hala. Kaya ho noong 2024, wala hong big ticket project na umuusad. So, meron kang investment fund, inalsan mo ng counterpart, ano ba ho talaga ang gusto nung mangyari nitong administrasyon na ito? Wala ho kayo matulak na, ito patapos na, ito magsisimula. Kahit nga ho yung pangarap na Bataan to Cavite, nabinbin ho yan. Ha? Yung ating trend, hindi ho yun natapos kasi may problema pagdating mo sa San Jose del Monte, sa Bulacan. So, Naku. ang ating nangyayari, wala hong tigil at nakikita nyo naman tuwing umuulan, kahit ho monsoon rain, nagbabaha ho sa Metro Manila. Yan nga ho ang sabi, kung talagang infrastructure yan, dapat may nakikita tayo. Ang makikita natin nagbubungkal pagdating ho ng eleksyon, ng kampanya, nako, asahan nyo. This is where your taxes go. During the election, you see them. Totoo yan. Magandang daan, pero dinidrill. Totoo yan. Diyan sa Maharlika Investment Fund, ang requirement ho, dapat may quarterly report. May nakita na ho kayong quarterly report? Dapat ho, yung oversight ng Kongreso at ng Senado, napapag-usapan yan. So, hindi ho natin nakikita yan. So, ang tanong ko uli, nasaan na si Maharlika? Nasaan na ang Maharlika Investment Fund? Ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share. Marami po. So, yan ang laging tinatanong, no? Maski tayo, nagtataka rin tayo, ano ba nangyari dyan sa investment fund na yan? Wala, kita nyo, ngayon ko lang nalaman na ito palang yung link ng Bataan Cavite. Oo, ang ganda ng plano dyan eh. Lahat ng mga taga Cavite ngayon nag-expect, akala nila tutuloy yung plano na yun. Ngayon wala pala. Hindi na tayo, mabalik na tayo, hindi na tayo magtaka dyan. San Jose del Monte, ngayon ko lang nakita. Ngayon ko lang nalaman din. Ganun din pala. Wala pa palang konkreto, no? Patungkol dyan, ha? Hindi pa pala mapapagpatuloy hanggang Bulacan yung paggawa. Kasi nga, hindi nakapokus.
Kita nyo, wala oh. Ano na nangyari? Kaya nga sabi nga ng isang magaling na senador, sige, Senador Marcoleta. Senador na tawag natin dito, Nasaan ba yung mga sinasabi, mga patunay nila, kung sino man yung nakaupo dito, bakit nagkakaroon ng pagbaha? Yan lagi ang tanong. Ano bang nangyari? Pwede mo bang ikwento sa amin, kuya, kung ano talaga ang ma-share mo para magkaroon ng mga idea at kaalaman itong mga kababayan natin. So, pwede ipasok mo. Tanungin natin, ano ba pwedeng gawin ng mga taga Bicol para hindi na maulit ito? Kung meron ba silang pwedeng Siguro gawin? magpetisyon sila, Nelson. Sapagkat malawak nga ang naging epekto ng pagbaha. Pag sinabi mong Bicol Region, magsisimula ka sa Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate. Bakit 95% ng buong Kabikulan ay napasa ilalim ng tubig? Sa harap ng pangyayari na alam naman natin, nakapaglatag ang ating pamahala ng flood control projects. Sabi ko nga sa iyo, ang kabuuang halaga ng mga flood control projects na yan ay 22 bilyong piso. Nakalaki. Ngayon, sa liwanag ng mga 22 billion, 22. 22 billion. Para ngayon 2024 lang po yan. Pera pa yung 2021, 2022, 23. Nakakalungkot, no? Kaya sabi ni Ate Malu, wala pong project, walang bagong project. Ibig sabihin, nung pag-upo, imbis na ipagpapatuloy yung project na dapat pinagpatuloy ng Pangulong, dating Pangulo, yung project niya, dapat pinagpatuloy nitong kung sino nakaupo ngayon, parang wala. So, ibig sabihin, lahat po ng mga lumalabas na mga proyekto di umano ay ghost project lang po daw di umano. Yun ang sabi ng mga nagko-comment dito. Kaya nga, sabi natin, maging mapanuri. Ngayong malapit na ang 2025 midterm election, alamin, nasa iyong kamay ang tamang pagboto. Nasa iyong isip, kung sino yung susuriin mo na magaling mamuno. May alam sa batas. Hindi yung mangga gamit lang pala, di umano. Alright! Tuloy. Pakita natin ngayon, parang walang epekto yung flood control. Ayun nga po. Baka sabihin nila, baka hindi po control ang naidala rito. Ano po? Baka flood lang, hindi ko walang control. Kasi wala nga Di sana kung halimbawa, ngayon lang daw nangyari Hindi ba katwiran lang naman na isipin nila na, nakapaglatag pala ng maraming flood control dito. Halos 22 bilyong piso ang katapat niyan. Di sana hindi naman ganun sana kalawak. Baka sakaling... nasa bakit naging baligtad? Palagay ko, tinatanong mo, kinakailangan siguro nilang nagpetisyon. Pwede po ba niyong ipaliwanag kung saan napunta itong mga flood control na ipinamamarali na nailatag po dito sa aming rehiyon? Di ba? So ipatawag lahat ang mga kontraktor. Ayan. Ipatawag ang DPWH, pagkatapos ipatawag lahat ang mga kontraktor na may kinalaman sa paggawa ng mga flood control projects na yan. Kasi parte na yan, nangyari na rin itong nakaraang 3 months ago. Nakita mo naman na nangyari. 3 Tama. months ago. Yung kabuong kamay nilaan, bumagsak nga yung malakas na ulan. Nasaan yung sinasabing mga 5,000 plus na projects na flood control? Na ang kabuang bilang naman yan ay halos umabot ng 400 bilyong piso. Ulitin natin. Ulitin natin, tinatanong dito ni Senador Marcoleta, nasaan daw yung pinangako, yung pinagyayabang na 5,500 flood control. Bumagsak nga yung malakas na ulan. Nasaan yung sinasabing mga 5,000 plus na projects na flood control? Na ang kabuang bilang naman yan ay halos umabot ng 400 bilyong piso. So, pinag-uusapan,
Pera ng mamamayan ito eh. Nagtatalo ngayon sa Kongreso sapagkat ngayon ay pinag-uusapan uli ang pagbabudget. At nagkaroon nga kami ng konting alingas-ngas diyan sapagkat napaka-importante daw na usisain kung saan napupunta Ay, oho. ang pera ng taong bayan. Bawat sentimo ay kinakailangan nating siyasatin. Kailangan maging transparent at accountable ang bawat isa. Wala bang gustong mag-account nito? So we should hold all the contractors accountable here. Lalo na kailangan masino natin. Sino-sino po ba kayo at saan po nyo nilatag yan? Talaga po bang nailatag? Density Yan. is a tool to record Oh, your kita details nyo, yan ang tanong. after. Density connects Pagka po ba, halimbawa, yan, may budget na namang bago. Flood control next year. Siguro pagka ganyan, ipagbawal na yung flood control projects. Wala naman nangyayari. Paano ka maglalagay ng project hindi naman natutupad yung pinakahangarin ng mga proyekto. Kaya ka naglagay ng flood control projects para sa ganon ay mailigtas mo magkaroon ng kahadlangan yung pagdaloy ng bahang tubig na makapipinsala sa buhay, sa kabuhayan, at sa infrastruktura ng isang komunidad. Yun ang nagmi-mitigate dapat. Kaya nga mayroong mitigation eh. Anong mitigation ang makikita mo dyan? Wala kang makita na patotoo o ebidensya na nagkaroon ng flood control sa Bicol Region. Siguro. Hindi tayo nag-aakusa. Oho. Sinasabi lang natin, ito, Kitang-kita naman, Kong. Ito ko nga. Senador, ito ito po, kahit hindi nyo nasabihin, ang mamamayang Pilipino na po ang magsasabi. Na wala naman talagang flood control na nangyari dito. Kahit bata kahit sabihin mong grade 5 na bata alam yan. Nasasabihin wala flood control dito. Lahat po ng sinasabi, pawang katotohanan. Ha? Hindi katotohanan. Kasinungalingan. Yan ang kaalaman ng mga bata. Sana lang, no? Doon. Ngayon, ito meron lang po akong sasabihin. Sa mga taga Bicol po. Kung alam nyo po na niloko lang kayo, ng dati nung sinuportahan diyan sa Bicol, kung sino may hawak sa inyong kongresista, yan po ay patunay na, no? Imulat nyo na po ang inyong mga mata. Kayo na po ang magdesisyon kung karapat-dapat pa ba siyang iboto o hindi na. Sino ba ito? Ang tanong kung sino ito. Kayo na po ang sumagot. Ito kung meron kayong mga komento, suggestion, at mga katanungan, ayan, i-comment nyo sa comment section, type nyo dyan, at pag-usap-usapan natin yan. Huwag nyo kalimutan, like, share ang video. Kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na. Hanggang bukas, mamaya, may vlog ulit tayo. Maraming salamat. Bye-bye!